February na. May Feb-ibig ka na ba? Mahilig ka bang gumamit ng mga social media platforms or dating apps? Ma'am, excuse po, saan po kayo nagkakilala ng asawa mo? Nagkakilala po kami sa trabaho kasi dati po kami magkatrabaho. Tapos niligawan niya po ako ng personal, tapos sinuyo. Tapos ngayon po kami na at nagkaroon na po kami ng 2 anak. Thank you po. Excuse me po, Yes, single or taken? single po ma'am. Pero may nakakausap po ako sa online. Nakilala ko po siya sa isang dating app. Pero hindi pa po kami personal na nagkikita. At feeling ko nga po, in love na po ako. Paano kung yung taong nagpapakilig sa'yo at nagpapasaya online ay may tinatagong lihim? Sa likod ng mga sweet messages, I miss you and I love you, may mga taong ang hanap ay hindi kilig o pag-ibig. Ang hinahanap nila ay tiwala at pera mo. Mag-ingat, baka mabiktima ka ng romance or love scam. Ang love scam ay isang uri ng panluloko kung saan paiibigin ng scammer ang biktima bago ito hingian ng pera o mga personal na impormasyon. So, ang scammer ay karaniwang nagpapanggap na foreigner o overseas worker, nagtatrabaho sa ibang bansa upang makuha ang loob at ang tiwala. Mabilis ma-inlove, ayaw mag-video call, laging may problema sa pera, at humingi ng bank details, OTP, OID o mga personal na impormasyon, lalo-lalo na mga litrato o video ng biktima. Ito ay may violation sa ating batas. Violation ng ating 315, Revised Penal Code, yung swindling stapa. Then of course, always in relation to our Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa love scam, emotion ang target, hindi lang pera. Upang makaiwas na maging biktima, huwag agad magtiwala sa mga nakakausap online at iwasa magpadala ng pera o magbahagi ng personal na impormasyon, lalo na ang mga sensitibo o pribadong larawan o video sa mga hindi nyo lubos nakakilala. Laging tandaan, maging mapanuri at huwag magpaloko.